May mga taong hindi kailanman aamin sa nararamdaman nila kahit sila mismo ang nilalamon ng pagnanais na protektahan ka. Hindi sila hahabol, hindi sila magpaparamdam, at hindi sila gagawa ng kahit anong hakbang na maglalantad niyang damdaming tinatago nila. Pero sa bawat tahimik na sandali, naroon sila, nakatingin mula sa distansya, nag-uobserba, nagbabantay. Para silang anino na hindi mo sinadyang dalhin pero hindi mo rin kayang alisin. Ganito ang uri ng koneksyon na hindi mo agad mauunawaan. Hindi ito maingay, hindi ito maporma, hindi ito yung tipong ipinapakita sa mundo. Ito yung tahimik pero malalim, malambing pero matigas, mahina pero matatag. Kung napapansin mong hindi kanya hinahabol pero alam mong nasa peripheral vision kanya, baka hindi mo kailangan ng sagot, kailangan mo lang makita ang intensyon. At doon, lumalabas ang totoo. Hindi kanya hinahabol dahil ayaw niyang mawala ang dignidad niya, pero binabantayan kanya dahil ayaw kanyang mawala. Una, basahin mo ang tahimik niyang mga galaw. May mga taong hindi marunong magsabi ng nararamdaman, hindi dahil wala silang damdamin, kundi dahil sobra. Kaya imbes na salita, sa kilos nila kumakalat ang katotohanan. Dito mo siya mababasa sa mga bagay na hindi niya inamin pero hindi niya rin kayang itago. Mapapansin mong hindi kanya kinakausap pero may presensya siyang hindi mo maikaala. Para siyang aninong marunong pumili ng distansya, sapat na malapit para maalala mo siya pero sapat na malayo para hindi siya mahuli. At sa bawat saglit na tumatama ang tingin niya sa iyo, may kakaibang bigat na parang humihila ng atensyon mo. Hindi yun simpleng tingin. Yun yung uri ng titig na hindi sinasadya pero paulit-ulit niyang pinapayagan. Ganito kumilos ang isang taong nag-iingat. Alam niyang kapag lumapit siya, may posibilidad na mawala ka. Kaya pinili niyang manatiing nasa gilid ng mundo mo. Hindi sumusugod, hindi humahabol, pero laging naroon, nakabantay sa paraang hindi halata sa karamihan pero malinaw sa iyo. Kapag dumarating ka, may sandaling tumitigil ang enerhiya niya. Napuputol ang salita niya, nagbabago ang kilos niya. Hindi man niya sabihin, ramdam mong nag-a-adjust ang buong katawan niya para makasabay sa presensya mo. At kapag may ibang lalaki na lumalapit sa iyo, biglang sumuseryoso ang mata niya. Hindi siya magsasalita, pero ang tahimik niyang pagtingin ay parang tahimik na pader na nakabantay. Hindi ka niya hinahabol, hindi niya kayang ibaba ang sarili niya sa ganung paraan, pero hindi rin niya kayang ipasa ka sa kahit sinong mas agresibo, mas lantad, mas handang tumaya kaysa sa kanya. Hindi sa pag-aari, kundi dahil ikaw na ang naging tahimik niyang sentro. At kahit hindi niya masabi, gusto niyang mapanatili kang nasa orbit niya, kahit di mo alam na hinila ka na rin niya matagal na. Pangalawa, paano siya nagbabantay kahit walang aminan? May mga taong hindi tumatakbo papunta sa iyo, pero sila yung unang humaharang sa anumang maaaring makasakit sa iyo. Hindi sila mahilig magpakilig, hindi sila madrama, at hindi sila nagpapakita ng kahit anong romantic effort na pwedeng mahalata ng iba. Pero sa likod ng katahimikan nila, gumagalaw sila ng mas matatag kaysa sa mga lalaking maingay pero mababaw. Makikita mo ito sa timing niya. Hindi siya sumusulpot para magpa-impress. Sumusulpot siya kapag kailangan mo ng isang taong may solidong pag-iisip. Kapag napansin niyang iba ang mood mo, hindi siya mangungulit, pero bigla siyang nagiging alerto. Tahimik na nag-aobserba kung may dahilan o kung may taong dapat niyang pag-ingatan. Kapag may problema ka, hindi niya ito ginagawang usapan. Ginagawa niya itong responsibilidad. Hindi niya sinasabing, kaya mo yan, dahil alam niyang hollow yun. Ang ginagawa niya, tinitiyak niya kung paano ka magiging mas maayos. Hindi siya humihingi ng credit, hindi siya naghahanap ng pasasalamat. Gumagalaw lang siya. At kapag may lalaking nagpapakita ng interes sa iyo, meron siyang bahagyang paghigpit sa sarili. Hindi galit, hindi selos na childish,
kundi yung uri ng tensyon na nararamdaman mo sa isang taong handang mag-step forward kung kinakailangan. Yung katahimikan na nagsasabing, hanggat nandito ako, hindi basta-basta may papalit sa pwesto ko. Hindi dahil pag-aari ka niya. Alam niya na wala siyang label, wala siyang hawak, wala siyang karapatan, pero hindi nangangahulugan na wala siyang pakialam. Sa totoo lang, kaya siya tahimik ay dahil alam niyang kapag sinabi niya ang lahat, may posibilidad na magbago ang mundo niya at natatakot siyang mawala ka bago pa man siya maging anda. Kaya nagbabantay siya mula sa distansa, hindi para kontrolin ka, kundi para siguraduhin hindi ka masasaktan sa mga bagay na kaya niyang pigilan. Tahimik siyang nakatayo sa gilid ng kwento mo, habang inaantay ang araw na hindi na niya kailangang itago kung bakit. Pangatlo, pakinggan ang lihim niyang presensya. Hindi lahat ng komunikasyon ay nakikita o naririnig. Ang mga taong tahimik sa harap mo ay may sariling paraan ng pagsasalita, sa pamamagitan ng presensya nila, sa paraan ng pagtitig o sa tahimik nilang pagkilos sa paligid mo. Pansinin mo kung paano niya ina-anticipate ang iyong galaw. Ang isang simpleng hakbang mo, isang simpleng tawa o isang saglit na pag-urong. Naroon siya sa gilid, tahimik pero laging handa. Ang presensya niya ay parang matamis na panganib. Hindi ka niya inaabala pero ramdam mo ang impluwensya niya sa paligid mo. Hindi siya nagsasalita, ngunit parang bawat galaw mo ay may tagapansin. Hindi niya kailangan ng pahintulot mo o ng atensyon mo para gumalaw. Natural na nakikihalo siya sa mundo mo para lang masiguradong walang makakasama sa iyo na hindi niya kayang pigilan. Ito ang mga sandali kung saan alam mong may taong hindi lang basta naroon. May taong nakatutok sa iyo kahit hindi niya masabi. Ito ang klase ng lalaking hindi humahabol sa iyo, ngunit hindi rin kayang pakawalan ang anumang ugnayan. Sa katahimikan na yon, makikita mo ang totoo. Hindi kanya humahabol, ngunit ikaw ang sentro ng kanyang paninindigan. Kapag naiintindihan mo ang presensya niya, maiintindihan mo rin kung paano gumagana ang tunay na pag-aalaga. Hindi nakasalalay sa salita, kundi sa tahimik na dedikasyon na hindi halata sa iba. Pang-apat, kilalanin ang lihim niyang hangarin. Maraming lalaki ang umiibig ng lantaran, nagpapakita, humahabol, nagtatangkang makuha. Pero may ibang klase ng lalaki, yung tahimik, malalim, at lihim sa paraan ng pagmamahal. Hindi kanya hinahabol, pero may malinaw na intensyon sa bawat kilos at bawat sandaling nakikita ka. Ang hangarin niya ay hindi basta pagmamahal. Ito ay proteksyon, pagkilala, at pagpapanatili ng presensya mo sa buhay niya. Ang lihim niyang hangarin ay makikita sa consistency. Hindi siya magpaparamdam sa lahat ng oras, pero sa mga oras na kailangan, naroon siya. Hindi para makuha ka, kundi para siguruhin na may puwang siya sa mundo mo. Sa bawat tahimik na obserbasyon, bawat maliit na detalye na nakikita niya sa iyo, bumubuo siya ng estratehiya ng proteksyon. Hindi ito dramatiko, hindi ito maingay, pero mas malalim kaysa sa karamihan ng mga demonstrasyon ng pag-ibig. Makikita mo rin ang lihim niyang hangarin sa mga sandaling hindi mo inaasahan. Parang aksidente lang ang pagkakita, pero sa likod nito, ramdam mo ang kontrol niya sa sitwasyon. Hindi niya hinahabol ang emosyon mo, pero hindi rin niya hinahayaan na masaktan ka nang walang iniiwang tagapangalaga. Ang ganitong klase ng pagmamahal ay stoic, tahimik, malakas at lihim. Walang drama, walang pangungulit, pero laging naroroon kapag kailangan. Ito ang dahilan kung bakit kahit hindi ka niya hinahabol, ramdam mo ang malalim na koneksyon. Isang lihim na pangako na hindi niya kailanman sasabihin sa mundo, pero naroroon sa bawat kilos, bawat titig, bawat presensya. Panglima, intindihin ang kahalagahan ng distansya. Maraming tao ang nag-aakala na kapag gusto nila ang isang tao, kailangan nilang
habulin at ipakita ang damdamin. Pero may mga lalaking tahimik at sa kanilang katahimikan, matututuhan mo ang ibang klase ng disiplina, ang paggamit ng distansya bilang paraan ng pagmamahal. Hindi kanya hinahabol, hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil alam niyang ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa panghihibahol. Ang distansya ay proteksyon para sa kanya, para sa iyo, at para sa koneksyon ninyo. Sa bawat hakbang na hindi niya ginawa, bawat salita na hindi niya binigkas, ipinapakita niya ang kontrol at pagpipigil. Pinayayayagan niya ang emosyon mo, ang espasyo mo, at ang independensya mo, pero laging may lihim na bantay sa paligid mo. Makikita mo rin ang distansya sa mga simpleng kilos. Hindi siya unang lumalapit sa kwentuhan, hindi siya nagpaparamdam sa harap ng marami, pero may mga sandali na siya lang ang nakakaalam ng tunay mong kalagayan. Kapag may nagbabanta o may panganib, ramdam mo ang presensya niya, kahit tahimik. Ang ganitong lalaking hindi sumusugod ngunit hindi rin umaatras ay may kakaibang autoridad. Hindi niya kailangan ipaalam na mahal ka niya. Ang presensya at distansya niya ang nagpapakita nito. At sa bawat tahimik na sandali, natututuhan mo ang pinakamalalim na aral. Minsan, ang pagmamahal ay hindi tungkol sa pagbibigay ng atensyon, kundi sa pagiging laging naruroon, handang protektahan ka kahit hindi mo alam na may bantay na. Pang-anim, kilalanin ang lihim niyang dedikasyon. Ang isang lalaking hindi ka hinahabol ay may lihim na dedikasyon na mas malalim kaysa sa anumang ipinapakita ng karamihan. Hindi siya dramatiko, hindi nagpapakilig sa iyo sa harap ng iba, at hindi naghahanap ng pasasalamat. Pero sa mga sandaling tahimik siya sa gilid, nagbabantay sa iyo, ramdam mo ang bigat ng commitment niya. Ang dedikasyon niya ay hindi nakikita sa salita o sa social media posts. Makikita ito sa timing ng mga galaw niya, kung paano siya nag-a-adjust sa paligid mo, kung paano niya iniingatan ang espasyo mo, at kung paano niya sinusuri ang sitwasyong bago gumawa ng hakbang. Hindi siya nagsasalita, pero bawat kilos niya ay may intensyon. Ito ay stoic na dedikasyon. Hindi niya hinahabol ang emosyon mo, hindi niya pinipilit ang pagkakaroon ng relasyon, at hindi siya nagmamadali. Pero hindi rin siya nagpapabaya sa anumang maaaring makasira sa iyo o sa pwesto mo sa kanyang mundo. Sa bawat tahimik na pagtingin, sa bawat hakbang na pinipigilan niya, ipinapakita niya na ikaw ay mahalaga. Ang ganitong lalaking tahimik, malalim at may kontrol ay nagmamahal sa paraan na bihira makita sa modernong mundo. Hindi sa salita, hindi sa drama, kundi sa presensya, proteksyon at walang pasubaling dedikasyon. Hindi kanya hinahabol, ngunit hindi rin niya kayang pakawalan ka. Ang bawat kilos, bawat titig, at bawat tahimik na hakbang ay lihim na pangako. Kahit wala kang alam, hindi kanya iiwan. Pang-7, basahin ang kakaibang tapat na aksyon. May mga sandali na hindi mo alam kung bakit ramdam mo ang presensya niya. Ngulit sa mga tahimik niyang kilos, makikita mo ang katotohanan. Hindi siya magsasabi ng mahal kita, at hindi rin niya ipapakita sa lahat na mahalaga ka. Pero may mga pagkakataon na siya lang ang nakakaalam kung anong kailangan mo. Isang maliit na aksyon na maaaring hindi mo pansinin sa unang tingin. Ngulit punong-puno ng intensyon. Maaaring isang simpleng pag-aayos ng bagay sa paligid mo, isang tahimik na pakikinig sa iyong reklamo, o isang sandaling pagpapakita ng malasakit sa oras ng problema. Hindi niya kailangan ng pasasalamat, hindi niya kailangan ng recognition. Ang kanyang dedikasyon ay nakatago sa katahimikan, sa mga detalye na tanging ikaw lamang ang makakaramdam. Ang ganitong lalaking hindi ka hinahabol ay nagmamahal sa paraan na bihira makita sa modernong mundo. Tahimik, steady, at matatag.
Ang bawat kilos niya ay may direksyon at kahulugan. Isang lihim na pangako na hindi niya kailangang sabihin. Kapag natutunan mong basahin ang mga ganitong aksyon, makikita mo na ang tunay na pagmamahal ay hindi tungkol sa paghahabol, sa drama, o sa mga malalakas na salita. Ang tunay na pagmamahal ay nakatago sa presensya, sa dedikasyon, at sa mga tahimik na kilos na hindi mo inaasahan, pero ramdam mo sa puso mo. Pangwalo, pahalagahan ang tahimik na presensya. Sa wakas, kapag naintindihan mo na ang kanyang presensya, dedikasyon at aksyon, makikita mo ang pinakamahalagang aral. Ang tahimik na pagmamahal ay hindi madaling makita, pero ito ang pinakamatibay. Hindi ka niya hinahabol, ngunit hindi ka rin niya kayang bitawan. Hindi niya kailangang ipakita sa lahat dahil para sa kanya, ang presensya niya lang ay sapat para ipaalam na ikaw ay mahalaga. Ang tahimik na lalaking ito ay nagtuturo ng disiplina, stoicism at respeto. Hindi niya pinipilit ang emosyon mo, hindi niya sinusubok ang iyong pasensya at hindi siya nagmamadali. Ngunit sa bawat sandali, ipinapakita niya na laging naroon siya, handang protektahan ka, handang obserbahan, at handang umalalay sa oras na hindi mo inaasahan. Ang pinakamahalaga, matututuhan mo rin na ang pagmamahal ay hindi tungkol sa pagbibigay ng atensyon o pagkakaroon ng dramatikong palabas. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng tahimik na dedikasyon, sa kakayahang manatiling malapit sa tamang paraan at sa kakayahang protektahan ang isang relasyon nang hindi pinipilit ang anumang bagay. Kung nakakita ka ng taong hindi ka hinahabol, gulit naroon sa bawat pagkakataon, sa bawat kilos at sa bawat titig, pahalagahan mo siya. Ang tahimik na presensya niya ay tanda ng isang lalaking may lalim, may stoic na disiplina at may kakayahang mahalin ka sa pinakamalinaw at pinakatatag na paraan. Hindi lahat ng pagmamahal ay maliwanag o maingay. May mga tao na mas pinipili ang katahimikan, mas pinipili ang distansya at mas pinipili ang obserbasyon kaysa sa panghihabol. At sa ganitong tao, natututuhan natin ang pinakamalalim na anyo ng dedikasyon. Ang pagmamahal na hindi naghihingi ng sagot, hindi humihingi ng pansin, ngunit laging naroon sa likod ng bawat galaw mo. Kung napansin mo ang ganitong tao sa paligid mo, isang lalaking hindi ka hinahabol, ngunit hindi ka rin pinalalampas, matutong pahalagahan siya. Hindi sa drama, hindi sa salita, kundi sa presensya, sa tahimik na dedikasyon at sa mga lihim na kilos na nagpapakita ng pagmamahal. Sa mundong puno ng ingay, ang tahimik na pagmamahal ang pinakamalakas. Hindi mo kailangan hanapin ang bawat dahilan. Sapat na ang malaman na may isang tao na laging nakabantay. Kahit hindi mo alam, kahit hindi niya masabi. Ang ganitong pagmamahal ay stoic, malalim at tunay. Isang lihim na proteksyon at pangako na mas matibay kaysa sa anumang salita.